Hi guys! For today's vlog, samahan niyo akong mag-vlogmas ng aking mga jewelry. So eto nga guys, yung mga naipon ko na mga ginto or mga alahas habang ako ay nagtatrabaho abroad. So disclaimer lang guys ha sa mga manonood nito kasi syempre alam mo na pag nagbablog ka ng medyo piniplex mo yung mga gamit mo is so kayabangan na sa tingin ng iba. Hindi ho ito kayabangan guys. I'm a vlogger kaya ibablog ko ang mga gusto kong i-vlog at hindi lang naman to just a vlog guys. Makakatulong to doon sa mga gusto ding mag-invest ng alahas na alam nila kung ano ba yung dapat nilang bibilhin at mga bagay na hindi nila dapat binibili. So, eto nga guys, iisa-isahin ko sa inyo ang mga naipon ko habang ako ay nag-OFW at hindi yan guys ha, share ko na rin sa inyo, hindi lang ako basta OFW before, isa akong tindera. Yes guys, isa pong raketera ang inyong tita nung nasa abroad ako kaya ako nakaipon ng mga ginto. Kaya doon sa mga taong walang masabi doon sa aking comment section, umalis-alis kayo sa aking vlog. Pwede kayong mag-unfollow at mag-unlike sa akin. Wala hong problema. Hindi ho ito ang aking bread and butter. Ang aking pagbablog is just I want to vlog my life. At wala kayong paki guys. At dahil tapos na nga ako manoplak for today's video ng aking mga basher dyan. So proceed na tayo guys. So eto nga yung mga iniipon ko guys. Ganito kadami yung aking hika. Wala na akong jewelry box kasi sa totoo lang, ipinlastic ko na sila dahil hindi ko na naman siya masusuot dito sa Pilipinas. Alam niyo naman kung bakit dito makasuot ka lang ng gold, maraming mga nangunguha, ganyan-ganyan. So for safety lang din, hindi ako nagsusuot ng gold kasi nga, commute lang naman kami at wala naman kaming family car. At dahil napakahilig ko nga sa hikaw guys, ganyan ako maghikaw, tatlo-tatlo. Meron siyang piercing, nagpi-piercing ako ng mga maliliit na hikaw tapos meron akong malaking hikaw dito sa unahan. So, ganyan lagi ang hikaw ko. Tapos, bumili ako noon ng isang big ring na hikaw. Ito yung mga sinusuot ko kapag nag-i-event or kapag nagkakaroon kami ng Christmas party before sa company. Yan ang aking ginagamit. At ipiplex ko na rin for today's video ang aking pinaka-paboritong hikaw. Ayan. Ito yung tinatawag na Catreo na gray earring. Bali nga, ito ang pinaka-design niya. 3 star na magkakadugtong. Tapos, pag inilagay mo siya sa tenga mo, pak! Ang ganda niya tignan guys. At syempre, ipiplex ko naman itong aking singsing. Kauna-unahan ko tong singsing guys kasi mahilig talaga ako sa cross. Ayan. At eto nga siya guys, pag sinuot, hindi na siya pumapasok sa aking daliri. Alam nyo na, hindi lang ako sa tumaba at minamanas na rin ako for today's video. Kaya nakatabi na lang sila halos lahat. At eto naman guys, yung mga kwintas ko na tag 18k. Karamihan dyan guys is 18k. Lahat nga yan guys is 18k pala. Talagang walang kasamang ibang karat dyan. So ipapakita ko siya isa-isa. At ito na nga yan guys, isa-isa pag nakasabit siya, 'di ba? Medyo konti lang siya guys, pero kung tutuusin lang guys, etong mga alahas na to is hindi ko naman talaga siya literal na binili. Dahil nung ako ay naging online seller guys ng mga gold, talagang kada kumikita ako, nag-i-invest ako guys ng gold para sa sarili ko. Itinatabi ko siya for the future kasi alam naman natin na ang mga gold is masasanla. Isa na nga dyan guys, etong bar bracelet na naipundar ko. Kung makikita nyo or isusum nyo, makikita nyo dyan yung pangalan na Kebs and Jirin. So, ayan ang pangalan din ng aking business shop. At ito naman guys, yung isa kong necklace, yung meron siyang Mama Mary. Maganda yung pagkakagawa nito guys kasi parang ibinaon yung pinaka-design niya. Tapos, flat yung pinakalikod niya. So, makikita mo talaga siya na pulido yung pagkakagawa. Ayan nga siya guys, pag nakalagay siya dito sa aking kamay. Madalas ko rin yung gamitin nung hindi pa ako Christian that time guys. At syempre, hindi mawawala yung aking pangalan dyan guys na meron siyang nakalagay na Jirin. Ito yung tinatawag guys na customized necklace. So pinasadya ko talaga siya guys. Pure 18k siya. Pure 18 karat po itong necklace na to guys. Medyo may kamahalan kapag magpapagawa kayo ng sarili nyong pangalan. Tapos pure gold. Ito talaga yung pinapangarap ko at ito yung pinakaunang-una kong gold guys. Kaya ako naengganyo magtinda ng gold dati para makapagpundar ako ng mga jewelry ko. Ito nga guys ang pinakamagiging design niya kapag ka nakaplat siya sa aking kamay. So ang ganda 'di ba? Ngayon uso pa naman yung ganito kaya magpagawa na kayo at magpa-customize na kayo ng sarili nyong mga pangalan. At dahil mahaba-haba nga guys ang vlog na to, iisa-isahin ko na lang ang pagpapakita sa inyo ng aking mga alahas. At the same time, habang bino-voice over ko na sa inyo kung ano ba yung dapat na binibili nyo pagdating sa mga alahas. Unang-una guys, kapag gusto mo ang alahas is pang araw-araw mong ginagamit, ang susuotin mo lang or ang bibilihin mo lang
is yung 18 karat. 18 karat lang guys na goldies ang kailangan mong suotin kasi yan ay made of 75% lang ng gold kaya medyo matigas siya. Pwede mo siyang ipang araw-araw na gamitin. Kaya karamihan guys ng gold ko is 18 karat kasi nga pinantatrabaho ko yan nung nasa Taiwan ako. Kasi naman sa Taiwan kahit naka-gold ka, wala namang pakialam ang tao dyan at lalong wala namang mga snatcher. Kaya safe na magsuot ka ng mga ganong alahas. Kaya kung isa ka ring gold buyer at naghahanap ka ng pangmatagalan at matigas na mga gold, ang bibilihin mo dapat is 18K para magamit mo siya guys pang araw-araw. Yun lang naman ang ma-advise ko dahil isa rin naman akong tindera ng gold at nagtagal ako sa ganyang profession guys kaya may idea na rin ako sa mga ginto. At dahil tapos ko na ngang i-flex ang mga 18K, ipagmamalaki ko naman ang aking kauna-unahang 24 karat na gold. At eto nga yun guys ang aking engagement ring. Oo guys, yan ang aking engagement ring na lumuhod-luhod pa sa akin ang aking asawa para lang sabihin niya sa akin, "Mommy, will you marry me?" Diba? Ang ganda ko that time guys. Kaya lang, noong mga panahon na yon ay nako, ang asawa ko hindi naman mahilig sa camera. Walang video. Kaya wala man lang ako ma-flex for today's video dahil hindi naman yan nagkaroon ng ganap o nagkaroon ng mga remembrance. Diba? Pero ang ganda nito guys kasi talaga ito ay pure diamond. Tapos ayan siya, 24 karat yung pinaka-goldies niya. Hindi ko nga alam kung magkano ko ito masasanlag guys. At ito nga yung isa guys, yung aming wedding ring nung ikinasal na kami. Syempre dito sa wedding ring guys, kailangan ang pipiliin nyo is 18K para naman matigas siya, 'di ba? Kailangan sa alahas is matigas. Kaya ayan, ang ginamit naming wedding ring is 18 karat po para pwede namin siyang magamit pang araw-araw. So ayan nga guys, sa magiging outcome niyan kapag sinuot mo na sila together. Ang ganda, 'di ba? Pero dahil buntis tayo for today's video, talagang hindi na siya pumapasok sa loob ng aking daliri guys. At pagtapos nga guys ng proposal na yon, syempre nakatikim naman ako ng 24 karat na singseng. Doon na nagsimula yung pagiging mahilig ko sa 24 karat na mga ginto. Nasantabi na guys ang 18K dahil ang pinagbibili ko na 24 karat. Katulad na lang netong bracelet ko guys na sobrang mahal niya. Gustong gusto ko siya guys kahit mahal, basta gusto ko yung design bibilin ko. Ang purpose naman yan kasi guys, pagdating ng panahon magagamit mo yan dahil ang gold talaga is lumalaki ang pinaka-value niya or ang pinaka-investment niya. So napakaganda niya talaga guys pag investan ng pera, hindi katulad ng mga gadget. At eto na nga yung mga huli kong 24 guys, yung ipinasalubong sa akin ng aking asawa, yung mga lipad-lipad na yan, so kanya rin galing. At syempre nakasurrender na ang kanyang alahas. Alam nyo na nandito na rin siya sa Pilipinas kaya kailangan ako na ang mag-manage niyan. Kasi hindi ka naman talaga pwedeng nagsusuot dito ng alahas. So yan lang guys, bye!